Dapat suriing maigi ng mga mamimili ang label at packaging ng mga ibinebentang school supplies ayon sa DTI. May paalala rin ng ahensya sa mga magulang na bibili nito online. Alamin natin yan sa live report ni Paul Hernandez. Paul. Alam mo, habang papalapit yung pasukan ay parami pa ng parami yung mga namimili ng school supplies. Kaya naman isa yan sa tagubilin ng DTI. May mga nakabundle na school supplies at meron ding paisa-isa kung bilhin. Sa gaya ni Ana, mas makakapag-budget raw siya kung patingi-tingi. Lalo ko pong budgeted lang po yung yung pera nyo, kung ano lang po yung kailangan ng anak ko po. At habang may gabay na sa pamimili na inilabas ang DTI, kasunod nito, dapat na maging matalino rin sa pagpili ng tamang item o gamit sa pagpasok sa eskwela. Bili ng DTI, inspeksyonin ng mga label sa mga produkto. Importante yung kompletong labeling doon sa mga produkto, ng mga supplies na binibili natin sa market para sa ganon kung may problema, matitrace natin kung sino ang manufacturer or producer. Habang papalapit ang pasukan, simula na ang dating ng mga mamimili. Yun ang pinaka-purpose ko, kaya umaga kami ng pamimili para hindi kami masyadong maabala, para mas mabilis yung pamimili namin. Pero dahil may ilang magulang na tiyak na iiwas sa siksikan, online shopping ang magiging takbuhan. Less hassle nga naman daw ito, pero dapat sa mga legit na online store lang pumunta. Mas maganda po kung mag-order po tayo sa mga legitimate online sellers. Kasi kung bastang yung nagpa-pop up lang sa natin na alright, may naka-sale na ganito, magaganda yung, minsan baka maganda sa picture, tas in reality, hindi naman. Physical o online store man, hindi raw nababago ang karapatan ng mga mamimili. Kung depektibo o may damage ang produktong na i-deliver sa customer, dapat daw itong palitan ng online seller. Dapat din daw na naglalagay ng price tag yung tindahan sa kada item o produkto. Kung hindi raw susunod, posibleng matanggalan ng permit yung isang negosyo. Maraming salamat, Paul Hernandez.